What's up guys, Downship Vinci here. Good morning. So, ano lang to guys, since wala na ako ma-vlog, gagawin ko naman siya ng yung mga pinagkakabit ko sa Raider 150 Fi ko. Gawin ko na siya ng vlog since yung last na, sa mga hindi pa nakakala, ginawa ko na dati ng vlog, yung mga modification ko dati. Tapos ngayon, gagawin ko ulit siya ng bago since marami na ako nakabit dito guys eh. Kaya, ito, pisahan natin sa harapan para hindi ko malimutan. So, unahin natin ito guys. Itong RCB stabilizer. Ang original color nito guys is blue. Tapos, ang ginawa ko, niliquid sauce ko siya. Pero nagkamali ako. Like, parang naluto siya. Naluto siya ng todo. Kaya, anong nangyari, naging parang kulay amag. Tapos ngayon, ginawa ko siyang, in-sprayan ko na lang siya ng paint na Boss na spray paint. Pangalawa naman, itong RCB brake caliper, front brake caliper with RCB brake hose. Yan guys. Okay na okay itong na to guys. Okay na okay itong RCB caliper na to. Kasi yung stock ko, medyo nahihinaan ako sa stock. Pero nung kinabit to, ang sarap sa feeling. Like, mararamdaman mo talaga na kumakapit yung yung brake pad sa rotor. And speaking of rotor, stock pa rin siya guys, pero pinalitan ko na yung bolt niya ng gold bolts. Hindi siya yayamanin, pero alam ko hang type to eh, hang bolts. Then sa mga rin guys, sa mga hindi nakakaalam, dati ako naka aftermarket na outer tube, kaso binalik ko sa stock ever since nung nag-start ako mag-ride ng Bicol. Bakit? Kasi sa totoo lang, medyo wala akong tiwala sa outer tube na yun eh. Though nabiyahe ko naman ng yun guys, ng Baguio. Pero ngayon nga, binalik ko muna siya sa stock para makabit din itong stabilizer. Since yung outer tube na yun, hindi siya pwede kabitan ng stabilizer guys. Then binutasan din namin tong front fender nung kinakabit namin yung outer tube na yun. Kaya ginawa ko muna, binalik ko muna tong sa stock. Sunod naman guys, itong yayamanin or more like Thailand na outer tube, na inner tube pala. Ever since nung guys, nung kinabit ko to, hindi pa ako nagka-issue, walang leakage or kung ano-ano. Kaya parang, kasi kung isipin mo, di ba, yung mga ganitong klaseng inner tube, kung isipin mo, parang hindi ganun katibay, di ba? Whereas ngayon, tingnan nyo, nabiyahe ko ng Bicol, tapos pabalik-balik ako ng Bicol, tapos nabiyahe ko rin siya ng Baguio. Yun nga lang, nagfe-fade siya. Actually blue talaga to guys. Itong part na to blue. Kaso kadang nagpe-play yung shock, nagfe-fade. Though nagiging parang gold naman na ewan. Sunod naman guys, ito ang RCB Brake Master. Yan. Etong RCB Brake Master na to, compare sa stock ko, mas nag-iba yung feeling ko. Sa stock kasi, ang lalim ng brake mo, kaya pang diinan. Ito parang konti lang. Konting apply lang sa brake, gagaan na. Or more like, mag-i-stop na. Kaya kung papakabit kayo nito, baka manibago kayo sa paglaro ng brake. Sunod din, speaking of brake, ang levers ko tsaka clutch lever, brake and clutch lever, RCB na rin. Ito, plug and play lang dito guys. Pero dito sa sa kabila, kung yung stock ang gagamitin nyo na Brake Master, hindi pwede tong lever na to. Pang Raider 150 to guys for clarification. Pang Raider 150 tong carb pang Raider 150 na carb etong brake levers na to. Pero pag stock ang ginamit nyo na Brake Master, hindi pwede to kasi magkaiba yung brake levers ng FI sa carb. Though pag gumamit naman kayo ng ganitong klaseng Brake Master, pwede na kayo gumamit ng pang carb guys. So yun. Sunod ito, UMA Quick Throttle. Okay na okay to guys. May mga nababasa akong comment or issue na yung UMA Quick Throttle nila, nasisira daw agad yung nila. Start switch. Hindi ko alam kung bakit nasisira agad eh. Sa akin naman, ever since na kinabit to, wala namang problema guys. Never ako nagka-issue. Sunod naman guys, bumili rin ako ng yayamanin bolt para dito sa Raider 150 Fi ko. Ang dami ng bash sa akin yan. Kasi nakayayamanin bolt daw ako which is pang Thailand daw, Thailand concept. Pero may mga RCB parts ako. Ang dami ng bash sa akin yan. Pero wala akong magagawa. Mas trip ko yung ganyan Mas trip ko yung ganyan na setup Kaya ayun. Sunod guys, ito side mirror. RCB side mirror. Yan. Okay siya guys. Compare sa stock,
Pero para sa akin, mas prefer ko yung stock guys. In terms of visibility ng tao sa mirror or things or kung ano makikita mo sa mirror. Since yung guys, yung visibility nito para siyang mas malapit compare sa stock. So yun guys, pero kung forma, syempre mas okay tong sa RCB side mirror. And baka magtaka kayo guys, since may scratch na to, nagka-scratch yan, hindi ako sumemplang, more like natumba. Natumba ako kasi one time na akong galing kami ng Antipolo, tapos pababaing daan, tapos di ko na malayan, yung jeep sa harapan ko biglang nag-stop. So napa-front brake ako para hindi mag-crash, binagsak ko na lang yung motor. Kaya ayan, may scratch ang konti. Well, wala ganun talaga kaya malas lang. Sunod, itong Motowolf na cellphone holder. Kailan ko lang siyang kinabit guys, since kakabili ko lang din yan. Pwede siya sa side mirror, pero dito ko siyang kinabit. Okay na okay itong Motowolf guys, hindi nalalaglag yung cellphone ko. Dati na rin ako may cellphone holder guys, pero ang nangyayari, naputol yung bracket. Nung pabalik-balik ko sa Tagkawayan, naputol yung bracket niya, sobrang tagtag ng daan. Itong Motowolf, hindi ko pa siya nababiyahe pa Tagkawayan, pero I think mas matibay to since makapal na bakal to hindi basta-basta masisira to mapuputol yan So ayun. Sunod naman, itong horn, MKT horn guys, yan. Sobrang lakas niyan, tuwang-tuwa ako dyan. Even though para akong nagbebenta ng puto, kasi pakinggan nyo. Sobrang lakas yan guys, tuwang-tuwa ako sa na yan, sa busina na to, di ba? Puto. Di ba? Malakas siya guys. Tapos nabili ko lang yun ng 150, di ba? Tapos plug and play na lang, wala na akong minodify, plug and play na lang siya guys. Sunod naman, ito radiator cover. Yan, Raider 150 radiator cover. Pang Raider 150 FI talaga yan guys. Nabili ko siya yata ng mga 450 yata. Sunod, blue water. Yan. Ito na yung mga nagtatanong sa blue water ko. Nagpa-fabricate lang kami ng bracket niyan para ikabit dito. Sa to guys? Sa chassis. Nakakabit siya sa chassis. Yung bracket na to nakakabit sa chassis. Tapos ito yun yung blue bracket, blue water. Yan. Wala na kaming ginawang dyan guys, wala nang ginawang relay or what. Talagang wiring lang siya. Hindi ko original sa hindi ko alam, sa ignition yata hindi ko alam, pero yun nga, wala na kaming ginawang modification. Yan, sa chassis nakakabit yung bracket nito guys. Sunod, pusa tayo sa harapan yan, itong decals. Yan, itong decals ko guys, nabili ko siya kay kay Zion Stickers. Lalagay ko na lang, basta lahat ng mga pinagsasabi ko dito ilalagay ko sa description yung price and kung saan nabibili. So yan, reflective yan guys, reflective tong decals ko na to na Shark. Tapos yun nga lang, sa katagalan medyo nagtatanggalan na dahil to sa itong part na to, dahil to sa knee guards ko, sa knee protector ko guys. Kaya kasi tumatama yan dito, tumatama tong part na yan dyan, kaya yun, nasisira. Pero reflective yan, reflective decals yan. Sunod, eto guys, itong seat. Sa mga nagtatanong ng seat ko, etong seat ko na to guys, nabili ko kay RR Garcia. Yan, swap basis yan. Like yung stock ko, binigay ko sa kanya, tapos ito binalik niya, ito pinalit niya. So plug and play rin to guys, since pang stock talaga to na ng Raider 150 Fi. Kung kamusta siya sa long ride, para sa akin medyo masakit siya sa puwet, kasi konti na lang yung foam mo, konti na lang tong foam. Tapos hindi ka naman mag-slide kasi may may sasalo ng ayoko sabihin pero alam nyo na yun. Then pagdating naman dito sa comfort ng back ride, si Casey lagi niyang nirereklamo masakit daw sa puwet. Masakit daw sa puwet guys, since medyo may katigasan to may katigasan tong na to, seat na to. Even though na makapal lang foam niya dito sa part na to, pero yan, may katigasan. Sunod, itong rear set guys. Yan, MKN rear set to guys. Pero dati na ako naka RCB na rear set na full, tsaka single shifter. Nagkabit na ako na itong MKN na rear set kasi
wala lang design na ganito na RCB. Although may bagong lumabas, pero huli na. Nakabili na ako nito bago lumabas yung bago na yon. So ito nga guys, MKN na rear set. Sa mga ganitong klaseng rear set guys, like ibang brand, ang pinaka issue ko yung mga tornilyo. Nagkakalawang kasi. Pero etong MKN, tingnan nyo, walang kakalawang-kalawang yung mga bolt na yan. Kaya nakakagulat na hindi siya kinakalawang, na stainless siya guys. Kaya nakakagulat na stainless ang mga ganitong klaseng rear set. Kaya tuntua ako, kasi dati na ako gumamit ng ibang brand maliban sa RCB na rear set, nagkakalawang yung bolts. Pero ito okay na okay, hindi siya nagkakalawang. Sunod naman, ito VMAX. Yan, VMAX muffler na screen type. Though meron akong tube type na VMAX, pero mas prefer ko to. Kasi itong VMAX na screen type, hindi siya ganun kaingay pag naka-silencer. Tapos buong yung tunog niya, hindi siya yung parang nakakaurat nakakaurat na tunog, nasasakit talaga ulo mo. Ito parang sarap niya pakinggan compared dun sa tube type ko. Then sunod, itong RCB swing arm. Matagal na nakakabit to, 1 year na to be exact, or more than 1 year na. Hanggang ngayon okay na okay siya guys. Hindi ako pinaya ng RCB swing arm na yan. Like yan, pabalik-balik ako ng Bicol, pabalik-balik ako ng Tagkawayan. Tapos saan pa, sa almost 20k siguro tinakbo na ito, or more like 25,000 kilometer na tinakbo ng swing arm ko na yan. Hindi ako nagka-issue. Sana lang patuloy pa rin yung quality niyan. Sunod guys, may chain cover talaga ako dati, RCB na chain cover. Ang nangyari, habang bumabiyahe kami na sa Tagkawayan, natanggal, nasira siya kasi nalubak ako ng sobrang lubak. And speaking of lubak guys, etong swing arm na to talaga, kahit na ilang beses mo malubak kasi sa malalalim, hindi ako pinapahiya. Kaya worth it yung pagbili ko sa swing arm na yan. Basta RCB talaga eh, ang ganda ng quality pagdating sa swing arm. Tapos yun nga, yung chain cover, ayun, habang bumabiyahe, naputol. Kaya yun. And guys, pagpasensya na nga kung madumi yung chain ko tsaka yung mugs ko, since sinadya kong dumihan yan dahil may susunod ako na vlog na paano ako mag-apply ng chain lube at paano ako maglinis ng chain. So yun. Then ito guys, YSS na gas type. Kasi meron ako dating YSS din guys, pero siya, malambot siya guys compare dito sa YSS na to. Yun nga lang, may kamahalan, tsaka may need mo pang mag-modify ng bracket. Lalagyan mo pa siya ng bracket guys para lang makabit yung paso. Kasi pag di ka nag-modify or gumawa ng diskarte para makabit to, wala, nakalawlaw lang yan. Saan pa ba? Ito, frame cover lang to guys, color blue yan, pero sinabay ko siya sa paggamit ng liquid sosa. Sunod naman guys, itong RCB rear brake caliper. Kailan ko lang din kinabit yan, pero sobrang kapit yan guys. Ang sarap gamitin yan compare sa stock ko na RCB na, compare sa stock ko na brake caliper. Sobrang kapit yan. Kaya worth it din ang pagbili ko dyan. Then lastly guys, hindi pa naman totally lastly, etong bracket ko naman, yan, HRB bracket. Hindi ko alam kung anong brand yan, pero hindi yan Givi. Hindi yan Givi guys, pang Raider carb talaga to, etong bracket ko na to. Pero minag-modify na lang kami dito, pinamodify ko na lang yan. Like kasi ang Raider carb, alam ko straight straight lang siya eh. Eto, kailangan naka-bend, kaya pinabend ko yan. By the way guys, yung nga pala, itong cellphone charger ko, cellphone holder ko, may charger na kasama yan. Dinekta ko lang siya sa battery. Yan, dinekta ko lang siya sa battery. Sarap ako. Ito nga yung HRB guys. So much better to kasi naglalaro tong HRB kasabay ng shock. Whereas yung mga dito lang na bracket, pag sa sobrang bigat ng box na nalalaglag or bumababa yung guys, yung bracket, parang nabibend. Then lastly, etong box, yan, sponsored by Sir Ken Go. Yan, binigay niya sa akin yan guys, kasi meron akong bracket dati na pang HRB. Ang nangyari nga lang, sa sobrang bigat ng laman nun,
Pagkataan ko ng Kalawag na sobrang lalim ng Riles, yun bumigay yung ano ko guys, yung bracket ko na yun, kaya natumba rin yung box ko. Ngayon, tapos nakita ni Sir Ken yung post ko. So maraming salamat kay Sir Ken kasi pinag-provide siya sa akin ng GB box. Yan, siya nabigay sa akin yan guys. Tsaka hindi lang yan, hindi lang GB box ang binigay niya sa akin. Meron gloves, tapos kailan lang pumunta kami, nagbigay ng gloves, tapos t-shirt, tapos tapos oil. Ako, sobrang thankful talaga kay Sir Ken ko. Kaya kung bibili nyo guys ng KYT helmet, HJC, AGV, tapos kung ano mga imported na apparels, racing apparels, riding apparels, yan guys, kaya Sir Ken go. Nalagay ko na lang sa description yung pangalan ni Sir Ken go, yung FB page niya. Tsaka yan, kaya Ma'am Nor, maraming salamat po sa inyo ma'am. Sobrang thankful po talaga sa mga binibigay niya sa akin. So yun guys, tapos last na siguro itong mags. Pinarepaint ko lang yan since dati ako naka RB10 na mags, kaso nabasag. Pinarepaint ko lang din yun. So yun, repainted lang yan. Tapos yung gulong ko, siguro last na yung gulong, set of gulong ko na yan since eto nga guys, kaya ako ginawa itong vlog na to kasi eto na yung last na itsura nya for now, dahil ang dami nag-comment nun na gusto nilang gawing Thailand concept. Syempre ito Thailand concept ko to guys, since yun nga ang dami yung nagre-request ng Thailand concept yan. Ito Thailand concept ko yan. Pero bago ko gawin yun, saka na kapag nakakuha na ako ng isang motor, for sure, kung napanood nyo na yung previous vlog ko bago to, na-announce ko doon na may bago akong bibili na motor. Pero ngayon, di ko pa siya masasabi kung mabibili ko ba, since medyo alangan pa yun guys. Kaya pahintay na lang. So yun nga, bago ko siya gawing Thai concept, kailangan ko muna ng isa pang motor, since ayoko yung biyahe ng naka-Thai concept to pa Bicol. Ayoko biyahe, mas gusto ko yung isa pang biyahe pang Bicol, kasi yun talaga, bigyan ko na kayo ng clue, pwede siyang pang endurance, pwede siyang pang low ride. So yun guys, siguro wala na akong dito, wala na akong masasabi dito since okay na to. Tawag ko dito kasi Mema concept Mema concept tawag ko dito guys, since ang dami na nakakabit, may Thailand, may RCB, tapos kung ano-ano pa. Then by the way guys, kung nagtatanong kayo about dito sa white na to, hindi siya stock, sticker lang yan. Sticker lang yung na yan guys, yung white na yan. Pero yun nga, lalagay ko lahat sa description yung mga parts na yan. Tapos yung presyo. Then kung okay naman siya sa biyahe. Tapos yun nga, kung interested kayo, yan. So yun na lang siguro guys, medyo napagod na nakakasalita By the way, lastly, naka-injector nga pala ako, GSXR injector na to. Tapos stock ECU, though meron akong racing ECU guys. So yun nga, ito na siguro yung last na itsura ng motor ko ngayon. Sunod na ito, puro pang Thai concept na bibiling ko. So yun, medyo napagod ako doon. Siguro ang pinakalas ko siguro guys, eto, chain. And speaking of chain, madumi nga, SSS chain 1543. Ulitin ko 1543 guys. Yan. So yun nga guys, SSS chain yan. So tsaka yun nga, pasensyahan nyo na kung madumi. Kasi nga may plano akong gawin dyan, lilinisin ko yan. So yun na siguro guys, medyo napapagod na nga akong napapagod na ako magsalita. Ay teka, ay nako. So okay na lang guys, ito kayo uwi na dahil nagugutom na ako. So yun nga, pahintay na lang next ko na vlog. Pasensya na kung ganitong klaseng vlog. Pasensya na kung walang walang shoutout ngayon. Kasi ewan ko lang kung napanood yun na yung previous shoutout ko, na 30 minutes na vlog yun. Tapos yung editing ko doon inabot ng 6 hours. Sobrang hassle, pero konti nang nanood, diba? Yan yung pinaka inaano ko sa shoutout guys, shoutout vlog Pero kung na-shoutout ko kayo, kung napasaya ko doon, good, very good kung napasaya ko kayo sa pag-shoutout ko. Pero yun nga guys,
Hindi ko sure kung mauulit pa yon. Pasensya na, hindi ko sure kung mauulit pa yon. So anyway guys, yun na lang. Maraming salamat sa pagnood, sa pagla-like, sa pag-share. Yan yung shop ni Sir Kengo, nasa description. Lahat ng mga pagsasabi ko nasa description. Kung walang presyo, pagpasensyahan nyo na kasi hindi ko na matandaan yung mga presyo. Kaya ito nga, pauwi na. Anyway, you all know the drill. Ride safe. Peace out. Bago magsalita.